Sa mga kapatid, ang paksa po natin ngayon ay may pamagat na ang Diyos ay hindi natutulog. Katarungan sa gitna ng kawalang katarungan. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Mga magulang at mga kapatid, sa panahon natin ngayon sa ating bansa, maraming tao ang nawawalan ng tiwala sa hustisya, sa justice system natin. Kapag ang isang mahirap kasi ay nagkamali, madalas natin nakikita yan, mabilis ang hatol. At kuminsan nga, hindi lang kuminsan, madalas kaysa sa minsan ay nakikita natin na hindi pa nga dumarating sa hukuman ang isang suspect ay napaparusahan na, nabubugbog na. Sa pagka-aresto pa nga lang, nasasaktan na sila at ang iba ay napapatay pa. Napapatay pa, hindi na umaabot sa hukuman. Walang due process. Katulad ng mga nasaksiyan natin noong mga panahon na lumaganap ang extrajudicial killing. Ngunit kapag mayaman naman, may kaya, makapangyarihan, may impluwensya, mataas ang tungkulin sa politika, ay tila ata yung batas ay bumabagal, nabubulag at tuluyang nawawala. Katakot-takot na due process ang tinatamasa ng mga matataas na tao sa lipunan. Due process na hindi natikman at hindi natitikman ng mga mahihirap. At pati yung mga malilinaw na batas ay nagagawa nilang baloktutin dahil sa iba't ibang mga pangangatwiran. Lahat ng kaparaanan nagagawa nila. Lahat ng kaparaanan legal. Katakot-takot na due process nga. Dahil napakarami nilang mga abogado. Marami silang pera. Marami silang impluwensya. So, hindi maubos-ubos ang pangangatwiran. Kahit halatang halata na kitang-kita na nag-guilty. So, nakita nyo, no? Sa lipunan na ginagalawan natin, ay gano'n ang nakita natin nangyayari. Ang hustisya, ang justice system, umiiral lang doon sa mga mahihirap at kuminsan baluktot pa ang justice system. Hindi natin nila lahat pero marami po ang naapi. Meron din naman matitino na nag-i-implement ng justice system natin. Pero pagdating sa mga mayayaman, talagang nandiyan, pati mga judge natatakot. Hindi naman lahat, na. Kaya marami ang nagtatanong, mga kapatid, nasaan ang hustisya? May pakialam pa ba ang Diyos? Bakit nila nananalo ang masama? Para bagang namamayani, di ba? Ang kasamaan, Ito rin ang tanong na maraming lingkod ng Diyos noong unang panahon pa, mga kapatid. Hindi bago sa kasaysayan ng tao ang kawalan ng katarungan. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga ito, may isang katotohanan na hindi nagbabago. Alin yun? Ang Diyos ay hindi natutulog. Nakikita niya ang lahat. Naririnig niya ang lahat. Alam niya ang bawat iyak at karaingan, lalo na ng kanyang mga anak. At sa tamang panahon, siya ay hahatol na may katwiran. So, kita niyo, no, mga kapatid, no? Ang Diyos ay hindi natutulog, katarungan sa gitna ng kawalang katarungan. Ang unang punto natin dito, mga kapatid, ay ang daing ng inaapi. Mababasa natin dito sa Awit, chapter 10, verse 1 hanggang 4. Dito man tayo sa verse 1. Bakit ka nakatayo sa malayo, O Panginoon? Bakit ka nagtatago kapag magulo ang panahon? Tuloy natin. Sa kapalaluan ay mainit na hinahabol ng masama ang dukha. Mahuli nawa sila sa binalangkas nilang mga pakana. So, itong dalawang talatang kababasa lang natin, mga kapatid. Makikita natin dito na ang puso ng isang sugatan
at nalilito. Parang karaingan nga yan, daing yan ng pusong sugatan na api. Pagdaing niya yan sa Panginoon. Para bagang lumalabas dito inaakala niya, iniisip niya parang tahimik ang Diyos habang lumalakas ang masasama. Ilang tao ngayon, mga kapatid, ay may ganyang damdamin. Marami. Marami po, mga kapatid. Ang manggagawang dinadaya, ngunit wala naman silang kalaban-laban. Mga inosenteng napaparatangan, mga ordinaryong mga manggagawa, mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, ngunit wala namang napaparusahan, mga mahihirap na hindi napapakinggan. Minsan tila ang kasamaan ay malayang-malaya ang mga gumagawa ng masama. At ang katotohanan naman ay parabagang nakagapos. Ngunit ipinapakita dito sa awit, no? Dito sa awit na ito, chapters, pag itutuloy natin, na alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng masasama. Kaya nga sa sumunod na talata, sa verse 3, 10:3, sapagkat ipinagmamalaki na masama ang nais ng kanyang puso, no? Sinusumpa at tinatalikuran ng Panginoon ng taong sakim sa patubo. So dito nakikita natin, mga kapatid, ang ugali ng taong mapangapi. Alam ng Diyos yan. So, kaya nga naisulat niya sa Biblia. So sinasabi ng talata na ang masama ay palalo mayabang. Bakit? Sabi diyan, sapagkat ipinagmamalaki ng masama ang nais ng kanyang puso. Yung pagnanasa niya, pinagmamalaki niya. Kaya dito papasok naman yung tinatawag na kasakiman. Sakim din siya. Pinagmamalaki niya yung nais ng kanyang puso. At dito mismo sa talata, sinabi na taong sakim. No? Sakim. Ibig sabihin ng taong sakim, talagang sarili lang niya ang kanyang priority sa buhay. Yung kapakanan niya, kahit may masagasaan na siya. At iniisip nung taong masama na walang Diyos, kahit sinasabi niya may Diyos. Pero sa kanyang mga pagkilos ay lumilitaw na mukhang hindi naman natatalaga siya naniniwala sa Diyos. Bakit? Masama nga yung kanyang ginagawa . Kaya ang banggit nito, sinusumpa at tinatalikuran ng Panginoon. Ng taong sakim sa patubo. So nakita niyo, mga kapatid, no? Yan ang ugali ng taong mapangapi. Nakasentro lang sa kanilang sarili. Kung tutuloy pa natin ang basa, sa kapalaluan ng kanyang mukha. Ano ba yung kapalaluan ng kanyang mukha? Parang sinasabi rito na kakapalan ng kanyang mukha. Pero sa English, mga kapatid, the wicked in his proud countenance. Proud siya. Makapal ang mukha. Di ba? Dito, kapalaluan ng kanyang mukha. Ang masama ay hindi naghahanap sa kanya, hindi hinahanap ang Diyos. Lahat niyang iniisip ay walang Diyos. Kung kumilos siya ay walang Diyos, mga kapatid. Yan ang panganib ng kapangyarihan na walang takot sa Diyos. Kapag ang tao ay nasanay na hindi napaparusahan, nasanay sila na nakalulusot na lang palagi. Lumalakas ang loob nung gumawa ng higit para makagawa pa ng higit pang kasamaan. Unti-unting namamatay yung konsyensya ng tao. Unti-unting nagiging normal ang kasinungalingan. Unti-unting nagiging kultura ang korupsyon. Kaya nakikita natin sa ating bayan, mga kapatid, kapalaluan ng kanya mukha ang masama ay hindi naghahanap sa kanya, hindi naghahanap sa Diyos. Maaaring bukang bibigan Diyos. Maraming ganun . Nagsasite pa ng mga talata sa Biblia, pero katiwalian naman ang ginagawa. Kasamaan. Minsan nasisira nga sa mga hindi naniniwala sa Biblia ang Biblia dahil ginagamit, kinukote ng mga taong tiwali. No? Ito yung tinatawag na espiritu ng madalas nyo madinig ito impunity. Ang impunity, ano ba ibig sabihin impunity?
So, yan yung parang nag-ahari ko minsan sa ating lipunan. Ang impunity ay tumutukoy sa kalagayan ng isang tao o grupo ng mga tao na nakagagawa ng mali, krimen o pang-aabuso na hindi napaparusahan. Kaya kasi inisip nila, wala naman nakakakita. O kaya wala makabibigil sa akin, makapangyarihan ako. O malakas tayo, makalulusot tayo diyan. Kaya mga kapatid, no, yung impunity na yan ay kailangan mawala sa ating lipunan. At huwag tayo madamay diyan, pero ang nakalulungkot nga na pangyayari sa ating lipunan ay namamayani ang impunity. Maraming naapi dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Pero huwag kayong mag-alala mga kapatid. Maaring mailihim ang kasalanan o kaya makalusot sa kasalanan. Maaring makalusot sa mga hukuman. Pero sa Diyos ay hindi sila makalulusot. Sabi nga rito sa Hebreo, no? Hebreo 4:13. At walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. Ibig sabihin, sa harapan ng Diyos. Walang nilalang na nakukubli. Walang natatago. Kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at tayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Hubad at tayag. Ibig sabihin, bulgar na bulgar yan sa Diyos. Yung mga tao, maaaring malinlang, madaya tayo. Yung mga hukuman, maaaring madaya, masuhulan, o matakot. Ngunit ang mata ng Diyos ay hindi bulag. Hindi kayang bulagin. Sapagat saan ka man magtago, nakalantad tayo, hubad at hayag tayo sa mata ng Panginoon Diyos. Ang susunod na punto natin, so yan yung daing, no? Daing ng mga inapi, pero huwag tayo mag-alala. May panahon ng paghuhukom. Kaya yung susunod natin mga kapatid, no, na punto rito ay ang katarungan ng Diyos ay tiyak. Huwag tayo mag-alala dahil tiyak naman. Sabi nga rito mga kapatid, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin sapagkat ang anumang iasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. So, hindi pwedeng lokohin ng Diyos. So, dito ang prinsipyo ng tinatawag na paghahasik at pag-ani. Kung ano yung inasik mo, yun ang aanihin mo. No? Kapag nagtanim ka ng palay, palay ang aanihin mo. Hindi ka naman magtatanim ng palay, tapos lilitaw dyan mangga. So, kung ano yung tinanim, yun ang aanihin. So, ito mga kapatid, no, napakalalim ng talatang ito. Maraming tao ang iniisip na dahil wala naman silang natatanggap na kaparusahan, palagi sila nakakalusot, ligtas na sila. Ngunit ang katahimikan ng Diyos, mga kapatid, ay hindi nangangahulugan, wala siyang gagawin. May panahon ng Diyos ng paghatol. Kapag nagtanim ka, kung ano yung tinanim mo, nagtanim ka ng kasamaan din ang babalik sa iyo. Maring makalusot ka sa hukuman ng tao, pero pag pinarusahan ka ng Diyos, dito pala sa buhay nito, wala kang magagawa. Ang tao ay maaaring makaiwas sa media, makaiwas sa korte, makaiwas sa kulungan, ngunit walang sino man na makakaiwas sa hukuman ng Diyos. Ang hustisya ng tao, limitado yan. Kailangan mo na matitibay na ebidensya dyan na minsan nababaluktot pa. Ngunit ang hustisya ng Diyos, mga kapatid, ay kompleto, ganap. Ang hustisya ng tao kung minsan, mabagal, may kinikilingan, o naapektuhan ng pera at kapangyarihan. Totoo yan. Kaya nga na-invento yung ICC, mga kapatid. International Criminal Court. Kasi mga may influensya tao na hindi kayang makondem ng mga hukuman na lokal, doon dinadala. Nakita niyo mga kapatid, no? Wala tayong nais na ipahiwatig sa politika, mga kapatid. Pero yung obserbasyon natin sa paligid po natin ay talagang sa kaguluhan na nagkakanap sa ating bansa. Isa lamang yan sa suliranin natin, mga kapatid. Yung impunity. Yung akala ng tao, hindi na siya mapaparusahan.
Akala ng tao makakalusot na siya dahil palagi naman nakakalusot eh. Kasi yung justisya ng tao, talagang nalulusutan eh. Na natatakot kuminsan. Pero yung justisya ng Diyos, mga kapatid, banal, patas, at walang bahid ng korupsyon. Justisya ng tao, nakukurap. Nakukurap yan, mga kapatid. Kaya nga maraming hukom na nakukurap din eh. Pero hindi natin nila lahat, no, mga kapatid. Marami pa rin namang matitinong mga hukom, no, sa ating mga konti. Pero hindi natin maitatadwa ang katotohanan ng mga bali-balita, hindi chismis yun, na minsan ang hukom natin na nababayaran o kaya natatakot, no, kayang takutin ng mga makapangyarihang tao. Nagkakamali sa kanilang mga desisyon. Makita nyo, no? Bakit natin tinatalakay ito? Para tayo naman, sa buhay po natin, magkaroon tayo ng lakas ng kalooban kahit nararanasan natin sa paligid natin yung mga injustices, di ba? Mga impunity, kung tawagin. Kailangan maging aware din tayo dyan. Kasi yan naman ang mga encouragement sa atin ng Biblia. So, ang katarungan ng Diyos ay tiyak. Tiyak ko yan. Hindi niya kailangan ng ebidensya. Sa hukuman, ang hirap-hirap na talagang kailangan mo ng ebidensya. Kaya maraming kriminal na nakalulusot Walang matibay na ebidensya Kahit siya na gumawa talaga sa Diyos, mga kapatid, hindi na kailangan ebidensya dahil nakita niya mismo. Ang Diyos mismo ang witness. Hindi kailangan ng Diyos ang testigo dahil alam niya ang nilalaman ng puso ng tao. Sabi nga rito sa Ecclesiastes, mga kapatid, no? Sapagkat dadali ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. So mga kapatid, ito ay babala. Sa masasama, babala yan, warning yan. Ibig sabihin, dadali ng Diyos sa hukuman ang lahat ng ginawa natin. Pero ito, mga kapatid, kaaliwan din naman sa mga naapi. Kung ikaw ay nasaktan ng kawalang katarungan, kapatid, tanda mo, hindi makakalimot ang Diyos. Maaaring hindi agad-agad ang sagot. Maaaring hindi agad ang hustisya. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman mauhulian. Lahat ay magaganap sa tamang panahon ng Diyos. Huwag lang tayo mainip, mga kapatid. Tuloy lang sa panalangin. So yan ay ikalawang punto natin. Ang ikatlong punto natin tungkol sa ating paksa ay ang Diyos ang kakampi ng inaapi. Ito ay tungkol sa pagmamalasakit ng Diyos sa mga naapi. Sa buong kasulatan sa Biblia, paulit-ulit natin makikita na ang Diyos ay may malasakit sa mga naapi. Noong panahon lang halimbawa ng ang Israel ay nasa ilalim ng pagkaalipin sa Egypt. Tingnan niyo ang banggit ng Panginoon Diyos. Dito mababakas natin, mga kapatid, kung paano nagmamalasakit ang Panginoon. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto. At aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Nakita niyo na, mga kapatid. Alam ng Diyos ang lahat. Napakahalaga nito, no? Yung verse na yan. Hindi man tayo pakinggan ng mundo, pinakikinggan tayo ng Diyos. Kapag umiiyak ang biktima, kapag nananalangin ang mga naapi, kapag humihingi ng tulong ang mga mahihirap, nakikinig ang Diyos. At hindi lamang siya nakikinig, siya ay kumikilos. Katulad ng sinabi ng Panginoon Kristo sa kanyang ikinuwentong talinghaga, bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili. Ito lalo na sa mga anak niya, sa mga anak ng Diyos. Sabi nga rito, mga kapatid, no? Hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Nakita niyo, mga kapatid, no? Itong talatang ito ay parang rhetorical question.
katanungan na nandyan mismo ang sagot. Ibig sabihin, nung magtanong ang Panginoon Kristo ng ganyan, hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan? Ibig sabihin, bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi. Di ba? Kanya bang matitiis sila? Hindi matitiis ng Diyos na sila'y bigyan ng katarungan. Yan lang ibig sabihin yan, di ba? So, napakalaking kaaliwan ito, lalo na sa mga nakakaranas na pangapi. Hindi man agad kumilos ang tao. Hindi man agad umaksyon ang sistema. Ang Diyos ay nakikinig sa sigaw ng kanyang mga anak araw at gabi. Sabi dyan. Di ba? Mga kapatid, bawat panalangin ng naapi ay nadidinig ng Diyos. Lalo na yung kanyang mga pinili. Sabi niya, mga pinili. Oh. Hindi ba bibigyan ng Diyos ang katarungan ng kanyang mga pinili? Na sumisigaw sa kanya, talagang dumadaing di ba? Sumisigaw Bawat luha ng biktima ay mahalaga sa Diyos. Bawat hinahing ng taong walang kalaban-laban ay umaabot sa trono ng Diyos. Yung sinabi ng Panginoon sa Kristo dito na ganyan. No? Ibig sabihin, darating ang araw ng pagbubunyag. Darating ang araw na kikilos ang Diyos bilang matuwid na hukom. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Kakampi ng Diyos ang mga naapi. Patuloy lang tayo manalangin, patuloy tayo manindigan sa katotohanan, sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog at ang kanyang katarungan ay tiyak na darating. So yun po mga kapatid, no? Yan ang ating pag-asa. Ika-4 na bahagi ay ang tungkulin ng bawat Kristiyano. Ano ba ang tungkulin natin kahit ganyan na nangyayari sa ating paligid? Sa gitna ng mundo na puno ng kasinungalingan, sa gitna ng mundo na puno ng pang-api at kawalang katarungan, maraming tao nagtatanong, ano ba talaga ang nais ng Diyos sa atin, tayo bilang mga mananampalataya? Malinaw po ang sagot dito sa Mikas, mga kapatid, makikita po natin. No? Sabi rito, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo. Kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. So napakaganda ng talatang ito mga kapatid. Dahil hindi komplikado, no, ang hinihingi sa atin ng Diyos. Simpleng-simple lang ang hinihingi sa atin ng Diyos. Hindi niya unang binanggit ang, wala siyang sabing kayamanan ang kailangan ng Diyos sa atin. Katanyagan ang gusto ng Diyos sa atin. Yung mataas na posisyon ng gusto ng Diyos sa atin. Hindi yan. Mga kapatid, ang hinahanap ng Diyos ay pusong matuwid. Sabi nga rito, no? Tingnan nyo. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo. Ito yung requirement ng Diyos. Sabi nga sa English, He has shown you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? Ano ba nire-require sa atin ng Panginoon? Sabi rito, kundi ang gumawa ng katarungan. Ibig sabihin nito, mga kapatid, mamuhay tayo ng tama at patas sa ating kapwa. Madaling maging mabait kapag may pakinabang Ngunit ang tunay na katarungan ay makakamit. Makikita natin kung paano natin tratuhin ang ating kapwa-tao na walang ibabalik sa atin. Huwag mandaya. Huwag tayo manggugulang. Huwag mga api na may hina. Huwag gamitin ang kapangyarihan sa pansariling interes. Ang taong may takot sa Diyos ay marunong maging patas kahit walang nakakakita. Yan ang gusto ng Panginoon. Kundi gumawa na may katarungan. Dapat justly. Higa nga, may hustisya ang ating mga pagkilos. Makatarungan, higa nga, hindi tayo nangapi. Dapat sabi dito, at umibig sa kaawaan. Yan ang gusto ng Diyos. To love mercy. So, nahabag sa atin ng Diyos. Kung nahabag sa iyo ng Diyos, na-realize mo ang habag ng Diyos. Ito talagang mahirap gawin pag hindi mo naranasan na
mahabag sa yung Diyos. Pero sa isang mananampalataya, naunawaan niya yung habag ng Diyos na binigyan siya tayo ng pagkakataon. Kahit hindi tayo karapat-dapat, ginawa niya tayong karapat-dapat. Dahil wala na tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili, naawa ang Diyos sa atin. Hindi tayo karapat-dapat, pero naawa ang Diyos sa atin. Ganun natin i-applyan sa kapwa po natin. Hindi lang basta gumagawa tayo ng awa, no? Kundi umiibig din tayo ng kaawaan. Love, umiibig sa kaawaan. Maraming taong gustong tumanggap ng awa, ngunit hirap naman magbigay ng awa, di ba? Gusto mo maawa sa iyo kapwa mo pag may problema ka kung ano man. Pero ikaw, nagbibigay ka rin ba ng awa? Yung pagbibigay ng awa, yan yung pagtulong, mga kapatid. Na hindi ka umaasa ng pagbabalik at ang tinutulungan mo yung hindi karapat-dapat na tulungan. Diba? Yan ang habag di ba? Awa. Kapag may nagkamali, hindi ka agad mapanghusga. Kapag may mahina, no, hindi tinatapakan na mahina kapag may nangangailangan, handa tayong tumulong. Dahil ang taong nakaranas ng awa ng Diyos ay natututong magpakita rin ng awa sa iba. At ang sabi pa rito, so gumawa na may katarungan, umibig sa kaawaan, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Pag sinabing lumakad, mamuhay, di ba? Napakahalaga nito mga kapatid. Dahil kahit gumagawa tayo ng tama, may panganib na maging mapagmataas tayo. Ang pagpapakumbaba ay pagkilala na kailangan natin ng Diyos. Wala tayo may pagmamalaki. Ang lahat na mabuti sa atin ay biyaya lamang ng Diyos. Yan yung lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng Diyos. So yun po mga kapatid, no? Kung susundin ng taon tatlong ito, gumawa ng katarungan, umibig ng kaawaan o sa kaawaan, lumakad na may kapakumbabaan na kasama ang Diyos, abay maraming problema sa lipunan ng mawawala. Ito yung uri ng buhay na kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon Diyos. So yun po mga kapatid, yun po kailangan natin. Kahit ika nga sa paligid natin, nakakakita tayo, nakakabalita tayo, nakakaranas tayo ng para magang kawalan ng katarungan. So, yung ikalima natin mga kapatid, na punto na ating aralin ay ang huwag mawala ng pag-asa. Maaaring tila na nanalo yung kasamaan. Ngunit hindi yan nakatapusan ng kwento mga kapatid. Sa kasaysayan ng mundo, tandaan natin, ang mga imperyo, ilang empire ang bumagsak. Halos lahat ng empire bumagsak sa kasaysayan. Yung natira na lang yan, yung mga kasalukuyan. Yung mga diktador, may hangganan din yan, namatay. Di ba? Yung mga makapangyarihan ay nawala ng kapangyarihan. Totoo yan, di ba? Pero yung kaharian ng Diyos ay nananatili magpakilanman. Kaya huwag tayong mabalisa, mga kapatid. Dahil sa masasama. Kapag nakita natin yung mga masasamang tao na tila mukhang patuloy pa rin na umaangat, habang ang mabubuti ay naghihirap, nalulubog, madaling mapuno ng galit, sama ng loob, panghihina ng kalooban, minsan mapapatarong tayo. Bakit nila ata ang daya ay nananalo? Bakit ang masama ay tila payapa habang ang matuwid ay nasasaktan? Ang paalala ng Diyos sa atin mga kapatid dito, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil ito, tingnan nyo. Huwag kang mabalisa dahil sa masasama. Huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Oh, napakahalaga yan, sinabi ng Diyos dito. Huwag kang mabalisa. Ibig sabihin, huwag nating hayaan na kainin ng galit ang ating mga puso. O kaya, huwag tayo masyado mag-alala. Pag sinabing mabalisa, di ba? Masyado ka nag-alala. Huwag ka daw magbalisa dahil sa masama. Dahil na nakikita natin ay pansamantala lamang. Minsan, nakikita ng tao kapag nakikitang yumayaman, yung mandaraya. Kung sino pa yung mandaraya, yan yung yumayaman. Lumalakas ang mga mapangapi, kinaingitan.
o tila wala nangyayaring kaparusahan sa gumagawa ng kasamaan. Nagkalat yan, di ba? May mga kakilala tayo na patuloy na gumagawa ng krimen pero ganun din eh. Labas-pasok lang sa bilangguan eh. At yung minsan, yung iba hindi pa nabibilanggo, hindi ka nadidemanda, lalo na yung mga matataas na tao sa lipunan. Hindi pala kayang arestuhin lahat eh. Di ba? Bakit? Eh, malalakas eh. Kung mahirap yun, wala nang warrant of arrest, dadamputin na. Nakita niyo mga kapatid. Sabi ng Diyos, huwag kang managhili. Managhili, yung mainggit, di ba? Sabi rito, huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Yung yaman na galing sa pandaraya ay may hangganan. Ang kapangyarihang ginagamit sa pang-api ay mawawala rin. Ang taong nabubuhay sa kasamaan, ngunit walang pagsisisi, ay haharap din sa paghuhukom ng Diyos. Minsan kinaingitan niyan, di ba? Kaya sabi rito, huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. Nahihingit pa yung mga tao doon sa smuggler, sa korap na politiko, di ba? Sa korap na government official, sa mga, kahit hindi government official, korap na negosyante. Kiningita pa, bakit maraming pera eh. Ano yung mga kapatid eh, sabi rito, huwag kang managhili sa mga masama ang gawa. So ang Diyos ay hindi natutulog, hindi siya bulag, hindi siya bingi. May takdang araw ng pagbabayad. May takdang araw ng paghukom. At may takdang araw na ilalantad ng Diyos ang bawat lihim ng gawa ng tao. Kaya bilang mga mananampalataya mga kapatid, huwag tayong matulad sa masama. Huwag nating gayahin ang kanilang pandaraya. Huwag nating kainggitan yung kanilang pag-asenso o tagumpay sa buhay. Sa halip, manatili tayong tapat, matuwid at nagtitiwala sa Panginoon Diyos. Dahil sa huli mga kapatid, hindi ang masama magtatagumpay, kundi ang taong nananatiling matuwid sa harap ng Panginoon. Ayan, sabi nga rito, no? Yung kasunod na talata na yan, huwag kang mabalisa dahil sa masasama, huwag kang managhihili sa mga masasama ang gawa, sapagkat, ito sabi, sapagkat gaya ng damo sila'y dagling maglalaho. At lahat ng lunti ang halaman sila'y, at gaya ng lunti ang halaman sila'y matutuyo. Okay? Gaya lang yan mga kapatid. Lilipas din yan. Yung mga kaluwalhatian ng mga mandaraya, ng mga mandarambong, di ba? So yun po mga kapatid. Ang kasamaan may hangganan. Ang kapangyarihan ng tao, pansamantala lang yan. Napatunayan na yan ang kasaysayan. Ngunit ang katotohanan ng Diyos ay walang hanggan. At ang ating huling punto mga kapatid, yung ika-6 na punto natin, hindi matatakasan ng tao ang kanyang kasalanan. Ito mga kapatid, tingnan nyo. Maraming tao talaga ang nakakatakas eh. Mukhang nakakatakas sa kanila mga nagawang krimen. Maraming tao ang nag-aakala na kapag natakasan nila ang batas, natakasan nila ang hukuman, ay ligtas na sila. Iniisip nila na kapag walang nakakita, walang ebidensya, walang naglakas ng loob na magsumbong, o kahit isumbong pa, di ba? Eh tapos na ang usapin. Ngunit iba ang paalala ng Diyos sa Biblia. Tingnan nyo, ano mang kasalanan to, criminal man o personal, na kasalanan natin sa Diyos. Sabi nito, panahon ng Israel pa, sinabi ng Panginoon Diyos. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang ganito, yung mga inutos ng Panginoon Diyos, kung hindi raw gagawin, kayo'y magkakasala laban sa Panginoon at tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan. Yun ang mabigat niyan, mga kapatid. Napakalalim ng talatang yan. Hindi sinabi na baka habulin ka, kundi ang sabi nito, tiyak na tutugisin ka ng iyong kasalanan. Mga kapatid, maaaring takbuhan natin ng tao. Takbuhan natin ng hukuman. Makalusot tayo sa maraming bagay. Sa mga ginawa natin pagkakasala. Pero tingnan ninyo mga kapatid, tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan. Hahabulin tayo ng ating kasalanan. May mga tao, akala nila mga kalusot, nakapagsisinungaling, nakapandadaya, nangapin, nagkamal na mga kayamanan.
at gumagamit ng kapangyarihan upang takasan ang pananagutan. Pero sabi ng Diyos, tiyak. Tiyak yan, sigurado. Tutugisin kayo ng inyong kasalanan. So, hindi tayo makakatakbo, mga kapatid. Hindi tayo makatatakas sa kasalanan. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo sa ating pamumuhay. Huwag natin tularan yung mga tao na akala nila makakalusot sila palagi. Sa Diyos, hindi sila makakalusot. So, yun po, mga kapatid, ang ating lesson at ang hamon sa atin, mga kapatid, sa panahon ng impunity, kung saan ay nag-ahari ang kawalang katarungan, huwag nating hayaang mamatay ang konsensya natin. Yung iba talagang unti-unti tumitibay na sa masamang konsensya. Kung ang mundo ay puno ng kasinungalingan, maging lingkod tayo ng katotohanan. Kung ang mundo ay puno ng korupsyon, maging lingkod tayo ng katapatan. Kung ang mundo ay puno ng pang-aapi, maging daluyan tayo ng awa at katarungan. At higit sa lahat, huwag nating isipin na walang pakialam ang Diyos. Walang luha na hindi niya nakita. Walang sigaw na hindi niya nadinig. Walang kasalanan na hindi niya hahatulan. Madalas mabagal ang hustisya ng tao. At kung minsan ay wala na nga talagang hustisya. Ngunit ang hustisya ng Diyos ay tiyak. At darating ang araw, ang bawat lihim natin ay mabubunyag. At ang tunay na katarungan ay mag-ahari sa ilalim ng makapangyarihang hari, ang ating Panginoong Kristo. So yan po, mga kapatid, ang Diyos ay hindi natutulog. Merong katarungan sa gitna ng kawalang katarungan.